So, greetings everyone. Welcome to my demo. I am Fritz Cedric Villarisa. Code reiterating the source website, RealPython. So, ang gagamitin natin ditong language ngayon ay Filipino and English since ang programming language na ito ay global, so talagang English yung gagamitin. So, Tagalog for my native language uh, as medium of explanation. So, yung repository ko na ito na ginawa ko sa GitHub, ito, dito siya, nakapin siya, and meron tayong mga folders dito, then meron tayong readme file, which is yung instructions. So, Python 3, technically 3.9 or tsaka yung mga libraries na kailangan para sa PIP module. So, naka-indicate dito lahat. And, yun, simulan na natin yung um, demo. Punta lang tayo sa website na to. Python stacks queues and priority queues in practice. So, hindi ko na siya papatagalin pa. Punta na tayo kaagad sa demo. So, pag sinabi nating FIFO, it is usually first in and first out. So, may box dito, may box na ganun, lalabas, papasok isang element, magiging first siya, then una siyang lalabas. Kapag na-append siya ng mga element, then meron tayong tinatawag na unboundaries tsaka mga boundaries. So, ang unbounded queue, usually yung sinasabi lang niyan, infinite elements yung pwedeng pumasok sa isang box. Tapos pag bounded naman, may limited number of elements na pumasok. Kapag puno na yung element na yun, yung box na yun, hindi na pwedeng pumasok iba pang element hanggat hindi na DDQ yung first element. So kapag na-DQ natin yung first element, pwede na ma-queue yung pwedeng pumasok. So kung ilan yung lalabas and and with regards to max depth na ina-allow ng isang program, yun din yung number of na elements na papasok at lalabas. So unahin na natin tong FIFO queues. So ito yung code na ginaya ko lang sa stock and queues na website. Unang-una, from collections import deck, tapos nag-define tayo ng class dito na pwedeng inherit sa ibang future mga later pang code natin na i-demo. Meron tayong def init self, yan, self queue, tapos may deck, may length of elements, self.elements, tapos may yield tayo sa dequeue dito, deck, then enqueue and dequeue. Ito yung primary, yung pioneer na format na mag-arrange sa elements kapag papasok na siya dito sa as list dito sa queue nating method. So yung class, so ito yung main, ito yung code runner natin, i-call natin dito, then may def. So i-run natin siya. Merong 3, unang-una meron siyang 3 before iteration. Kasi pag in-iterate mo yan, automatic magde-dequeue. So first in first out, ang lalabas muna ay first. Syempre first in and first out, ang pumasok na unang element ay first. So ang sumunod ay second, tas yung last is third. Then pagdating din sa baba, meron tayong print and len FIFO, yung printf function after iteration na elements are dequeued. Dito sa process na to, na-dequeue na yung bawat element. So ayan. Next, ito na yung buong function ng FIFO. Next is LIFO. Same code lang naman, pero ang LIFO kasi is parang stuck siya. Yung instance ng paghuhugas ng mga plato, ganun. Kung nai-stuck yung plato, kung ano yung last na pumunta, siya yung unang asikasuhin, i-DDQ. So meron tayo dito, same lang naman, same lang siya ng code, pero dito magpa-pop kasi ang deck natin is, and yung algorithm natin is LIFO. Ibig sabihin, the exact opposite. So main, same code ng print, pero naka-stuck siya. Dito, ayan, append main, LIFO pop. Lahat ng to is for interpretation sa terminal output. So yan, ginaya ko lang siya dito sa saan na ba yung ano natin? Dito sa LIFO. Yan. Lahat ng
test sample dito na data na output is naka-indicate dito sa dito. So, 3 before iteration, since last in first out, ang pinakahuling element which is in third, ay alam naman natin yung third, second, and first are by ranking, ordinal. So, third is probably the last, di ba? So, yung una siya ma-DQ sa program natin, then sumunod yung second and first. After dito, after yung ma-DQ lahat, magpiprint siya ng output is 0 after iteration sa stock na class na may arguments. Yun. So, basically, yung LIFO, the exact opposite ng FIFO, which is the other way around. So, pagdating natin dito sa collections, pagdating natin dito sa collections, priority queues na yung ginagamit. Okay. From heap queue, import heap pop, heap push. Itong heap queue na to, ito yung pinaka vital part na gagamitin natin sa program. Tapos meron tayong from ether tools import count na sinabi dito sa website. Okay. Meron tayong class iterable mix in, tapos length of elements, iter length. When self is equal to 0, magde-dequeue. Okay. So, meron ulit tayo ditong class, lahat yan yung parehas lang ng program, pero may ibang syntax lang na binago para magaya natin yung algorithm sa priority queue. So, ayan, meron tayong def init, meron tayong dec elements, isa-stack yung elements, tapos yung ibibilangan yung elements. Then dito ang primary function lang dito, may naka-indicate dito, returns an iterator of the elements in the queue that are already currently enqueued. Okay? I-return niya yung iterator kapag na-enqueue na yun, bibilangin niya yun, tapos bibilangin niya rin kung ilan yung dapat na dequeue. Okay? Dito, same as before, yung format ng pag-arrange ng elements sa dequeue and enqueue. Dito, meron tayong inherit na bagong class sa line 44, which is yung class priority queue, tapos meron tayong class dito sa loob which is yung iterable mix in. So, ginamit natin yung value ng iterable mix in, tapos in-inherit natin dito sa line 44. So, def init self sa elements, empty list, tapos i-count natin siya. Pagdating dito sa enqueue with priority, dito na i-set natin yung priority. May negative value dyan para kasi yung default natin is ang highest value is 3, diba? So kapag negative priority, ang highest value natin ngayon ay yung 3. By default, yung 1 yung pinakamataas. Since naka-negative, yung 3 naman yung pinakamataas. So i-heap push natin yung element para mag-stack siya. Tapos dito may dequeue self, negative 1. So ito, may condition dito sa variables with value to determine the priority stack necessary for comparing them side by side. So, dito na yung test, yung line 64 hanggang 83. So, i-call natin yung emergency measures. Meron tayong priority queue dito na ang una daw urgent daw sa hospital, since with reference to emergency measures, ang unahin na talaga natin yung heart attack, or also known as myocardial infarction. Pangalawa, meron tayong acute rheumatic fever. Tapos pangatlo, asthma attack, parehas lang sila mediocre. Then, ang pangapat is bruises and minor injuries. So, bakit natin ginawang urgent tong heart attack? Since life-threatening siya and bilang lang within minutes and hours yung vitality ng isang tao, syempre, urgent talaga siya, heart attack, cardiovascular arrest. Tapos, yun. Itong 2 and 3, since medyo vital siya, medyo essential, since ang itong acute rheumatic fever mostly nag-exceed sa 40 degrees. Then itong asthma attack, ibig sabihin nag-enclose yung muscles, nag-retention yung muscle doon sa bronchial trachea ng isang lung. So talagang kailangan gamutin to ng maagapan kaagad. So itong bruises and minor injuries self, lang yan, pwedeng gamitin ng first aid, ganun. So under normal conditions pa rin, since external lang naman, and itong tatlo is internal. Itong one lang naman kasi with regards to time and
with regards to time tsaka ah, ah, sa height ng emergency, talagang ginawa ko siyang priority queue. So, punta tayo dito sa heap queues. So, ang heap queues, ito lang yung ano na, heap data structure lang na magdi-distinguish sa elements within their value, their indexes, and define. So, pwede nating i-run to since parehas lang naman siya ng ano, parehas lang naman siya ng syntax do sa priority queues. Pero ang tinitest kasi natin dito sa real Python, since sabi niya ilagay daw to para maintindihan daw natin yung priority queues, kailangan nating ma-integrate tong player 1, player 2, player 3 para ma-visualize natin kung sino ba mas mataas dito kung parehas lang naman sila ng numerical digit. Ano ba yung usual na pina-prioritize kasi 'di ba pag priority yung una, paano pag dalawang 1? Pwede nating i-print to. Etong avocado sa taas, ito lang yun. Since avocado is nauna, so pagkalabas niya, magpiprint ulit siya ng peach. Since na-dequeue na siya and na-iterate, natanggal na sa list. Then kinol natin yung peach na element, natanggal na rin siya, na-iterate, na-dequeue, natira na ng strawberry, then wala na. Din dito, excuse me, player 1 tsaka player 2, magpiprint ng true. Kasi, with regards to alphabetical structure, mas nauna yung C. So, if player 1 is player 2, mas nauna yung F. Okay? Naka-negative yung priority natin. So, ang mare-regards talaga yung pinakadulong character case. So, 40, okay, if player 1 is less than player 2, magpiprint ng true. Else if player 2 is less than player 3, since mababa to, and yung operator natin is kino-compare natin dito kung mas mataas ba siya dito sa player 2. Ayun, each comparison is now considered. Magpiprint ng false. Hindi siya magpiprint ng false kasi hindi na satisfy tong code na to. And may comment tayo dito which is, this can't be printed out as the elif condition is not satisfied based on the tuple comparison value. So, ayan. Then dito, meron tayong HCCP, handling corner cases. Yan. Ginaya ko lang yung code niya from data class, import data class class message, notification. Yung class message, pinalitan ko lang na notification. Same pa rin naman yan, event str. Then, ang dapat na output natin dyan ay ito, type error not supported between instances of message and message. Since ang kino-compare lang naman natin dito is yung stack nila between priority queue. So, yung acute neuromatic fever as we can see dito sa ating priority queues, mediocre lang. Ibig sabihin, parehas silang may regards sa parehas silang may value na 2. So, kapag may parehas silang value na 2, ano yung unahin natin sa emergency? Okay, ano yung unahin natin sa emergency? Yung acute ba o yung asthma? So, hindi niya sinusupport yung typically na acute na alphabetical order. So, hindi talaga siya mag-error. So, type error not supported between instance of notification and notification. So, yung Python operator natin dito, hindi nagsusupport kasi since yung priority queue ay hindi niya tinatanggap yung instance na naka-base sa alphabetical order. So, balik na tayo sa ating program. Ngayon, ang itetest naman natin ngayon ay yung roadmap of the United Kingdom. Ayan. Marami siya. Medyo marami siya sa roadmap of the United Kingdom. Yan. So, papalipasin ko na lang siya na mabilis. Since sobrang dami nga siya. Ito yung parent file natin. Yung GraphPy. So, ang GraphPy, ito lang yung parang node finder or yung kung ano yung tinatraverse ng program between all the cities in UK. Okay? Meron tayo ditong in-inherit na roadmap na galing daw sa source file, since ang kailangan daw sabi ng real Python is i-download yung material source then i-import dito sa ating file para magamit natin tong mga nodes na to tsaka yung mga cities with their respective coordinates. So, pagdating sa graph dito, meron tayong mga sets of syntax na kinopy ko lang from
real Python, then kinomprehend ko kung paano nangyayari yung mga ano dito, yung mga syntax. So medyo advanced kasi siya. So hindi ko expect na hindi ko siya ma-explain ng buo, since pero papayawan ko kayo ng pinaka-concept kung ano yung talaga yung pinaka uh, ini-introduce na itong program na to. So dito kasi sa class city, gagamitin siya dito sa baba ng mga def. So ito lang, parang format lang siya ng i-import na file. So name string, country string, year int, latitude float, longitude float. Tapos dito kukunin niya na yung i-label out niya na yung lahat ng dictionary doon na may mga information dito, i-dictionary niya yan. Yan. May mga may makikita tayong mga arguments dito tsaka parameters. So float, int, tapos string. Tapos CLS attributes, ma-return siya dito. Then itong class city name tuple, ito na yung pinaka-format ng syntax doon sa roadmap.dot. Without this parent file parent class, hindi natin mapapagana tong lahat na def. So itong load graph, isa pa tong important para sa ating print function, since ang nire-read niya yung file name. Okay, ina-access niya yung file name. Tapos may node factory tayo dito, which is yung attributes. Gumamit tayo for loop, data equals true, for validation, tsaka mga edges nodes. Ang edges is yung gumagamit natin para sa traversal method. Tapos itong nodes is yung pinaka shortest path ng isang cities na mga neighboring cities. So magagamit natin to for interpretation kung ano yung mas malapit na city, kung ano yung mas malapit na path, kung ano yung pinaka weighted distribution niya, kung ano yung pinaka cheapest way kung paano mag-traverse between kapag tatravel ka sa UK. So meron tayo ditong represent graph. So i-run ko lang to. Ay, wait lang. I-run ko lang to. Oh, wait lang. Parang may may error. Teka. So mali lang pala yung tinitignan kong file, since ito ay gagamitin natin para sa distributed message queues. So dito natin gagamitin yan. Dito. Represent graph. Ayan siya. Sorry, my fault. Kasi dito is for reference lang dito sa Docker queues yung pinakahuling code natin na gagawin. So, ito, kita natin dito. Meron tayong city name Bristol. Kinuha natin yung country na Bristol as variable. Tapos ginawa natin yung string from city name tuple. This may country tayong England, year 1542, latitude 45, 5145, and longitude 2.583. So yung Bristol nandito siya. Dito siya sa graph. Hanapin natin yung Bristol. Ayan siya, kinuha niya lang yung info dyan sa key dictionary, then present lang siya sa graph. So meron tayong mga ibang sample dito. May mga iba tayong sample dito sa graph. Wait. May mga sample tayo dito sa graph. Graph with 70 nodes and 137 edges. So ano ba yung 70 nodes? Yung 70 nodes na yan, yung mga cities na pinapaliban niya. Yung mga neighboring cities sa loob ng England. Okay, tas may mga 137 edges, meaning yung path na possible para i-connect lahat ng i-connect at i-traverse doon sa neighboring cities. Meron tayong Newport dito, Bath, Exeter, Gloucester, Wells, City of London. Yan, lahat ng miles ng pagitan nila sa Bristol. Yung pinakamalapit sa Bristol is yung 1 mile, yung Westminster. Tapos may 25 miles. Yan, naka-order siya, naka-ascending order with regards to GraphPy, kasi in-import lang naman natin yung graph, pati yung city dito sa GraphPy. So may load graph tayo dito, shortest path tsaka connected, na dinefine dito sa GraphPy. Ayan, lahat yan nakakonect sa ating represent graph. So yan, Aberdeen, Inverness, Perth, false and true. So ano ba yung false and true na yan? Papakita sa yung false and true.
Ito ang false intro sa pinakababa. Ang false intro lang daw dyan, kapag pag bine-verify lang natin, kung nire-retrace lang natin yung function. So yan lang yun. Lahat ng instance dyan na mga output dyan is ginawa ko ng single print as to show kung ano yung progress ng aking pagko-code. So ayan, lahat ng dyan na yan. Then mag-traverse na tayo dito sa ating traversal implementation. Pag sa traversal implementation, ililist niya lahat ng ililist niya lahat ng shortest path between this city. So mauuna daw sa weight is yung Edinburgh. Tapos ang pinakamalayo is Chichester. So kapag ganyan, kapag nag-traverse tayo from Lancaster, ito yung pinaka-previous node natin. Then dumaan tayo dito sa mga graph na to. Yan, naka-order din siya. So balik tayo dito sa wait lang. Papakita ko kung ano yung Lancaster na yan. Ito ang Lancaster. Yan, yun yung Lancaster. Okay, tapos may mga ano dyan. May mga nodes dyan. Okay? Sa, di ko alam kung England ba to. Or, ayan, Edinburgh. So, punta naman tayo sa breadth first search. First in, first out algorithm queue. So, yan, meron tayong dito, output. Nag-import tayo ng network as NX. Since, kapag nag-import tayo ng network dito, madedetermine natin yung ng mga specified algorithm na useful sa ating implementation doon sa cities and nodes. So, is 20th century. So, kapag dito, dinefine natin yung function, dito, yung year na i-return nating year is between 20th century lang, from 1901 to 2000. That is 20th century. So, yun. I-inherit lang natin to, tapos yung file directory, copy relative path, tapos city from dict. Tapos itong mga syntax na to is galing na sa real Python na dinefine para i-present natin dito yung mga possible traversal. Yan. Sunderland 1992 and Lancaster 1937. So moving on dito tayo sa depth first traverse. Since parehas lang sila ng algorithm, i-import pa rin natin yung network X, tapos may graph tayo dito from this parent file. I-import natin yung mga following def functions, class city, load graph, depth first traverse, and depth first search. So bago yan, as DFS, punta muna tayo dito sa graph. Hanapin natin yung depth first traverse. Ito yan. Nakastack siya, tapos magsiset siya ng visited nodes doon sa isang city para ma-count natin as value yun. Then dito yung parang ina-evaluate niya kung ilan yung nabisita na dito para siyang suggestion sa program na etong city na to ay mas mababa yung popularity. So pag ganyan, yung weight natin mas mababa, and therefore yung path natin dyan is parang less considered. So parang ewan ko, may discrimination yata, pero ganito yung pinipresent ng real Python. Pero need not worry naman, kasi with this value naman, kapag mas popular, and wala naman siyang cons in particular, pero yung visited na to ay kinakount niya lang, parang nagsiset lang siya ng value para i-estimate kung ano yung mas cheap or kung ano yung mas magandang path na iti-take para sa ating traversal method. So itong recursive path, recursive is repetition. So every time na may dumadaan na traveler, mga foreign, mga tourist, mga ganon, nire-reiterate lang ng program, tapos ilalagyan ulit siya ng visited set. Ang depth first traverse, kung ano yung previous nodes na pinanggalingan mo, mawawala na yon. Okay, ang depth first traverse, kung ano yung mawawala na yon. So mag-yield siya. Tapos yung susunod mong traversal method, kung kunyari nanggaling ka sa sa Edinburgh, nagpunta ako ng Stirling, mawawala na yung data mo dito sa Edinburgh. Then masho-show na yung data dito, masho-show na yung nodes between all these paths.
Okay, wala ka ng info sa Edinburgh. Kumbaga, nakapokus ka sa present, yung Stirling, and ipe-present sa'yo lahat ng traverse and yung paths. So, yun. Run natin siya. Ito lahat yun, Lancaster. Lahat ng pwedeng i-traverse. Kasi kung dadaan ka dyan sa isang city na yan, syempre, may delete yung previous node mo. Then, pwede ka nang marireconfigure yung code, tapos, um, yun, magkakaroon ulit ng bagong traversal method for your current um, node. Very useful to sa mga cases ng ano, pag nagta-travel ka along the road, nyari yung in-implement ng Apple, uh, yung emergency SOS niya, yung sa satellite radar ba yun, kapag need mo ng emergency, gumagamit siya ng DFS LIFO. Okay, last in, first out. Okay, kung ano yung last na information na kung ano yung last information na kung ano yung pinaka last na information yung pumasok, yung pinaka bagong information, yun, yung pinaka last talaga. Ibig sabihin, kunyari, nasa ano ka, Sahara Desert, yun yung pinaka last information. Ayun yung i-compile ng program tapos i-return doon sa satellite. Then, yung satellite na maghanap ng traversal method para mapuntahan ka. So, yun yung method ng DFS LIFO. Yung breadth first search naman, yung exact opposite lang. Pero ang nire-reference lang nito yung pinakaunang traverse niya. So, yung pinakaunang traverse, kung saan ka nang galing, pupunta ka Stirling, or pupunta ka ng Carlisle, pupunta ka Newcastle, may info ka ng behind doon. So, magagamit siya pag ano sa Waze, sa Google Maps, Waze, sa bababas ng mga lahat ng integrated na maps na gumagamit ng GPS location. Very useful siya. Pero kasi itong DFS LIFO is on the spot, call. So, magagamit to sa mga call center, sa airplane, yung ano doon, yung control center na tower doon sa airplane. Yung last information na ibibigay sa iyo ng eroplanong nagde-depart na sa langit, doon nagkakaroon ng communication para magkaroon ng traversal method between one city to another. So tong refQs, in-import ko lang yung refQs dito from Python Qs folder na FIFO. Tapos FIFO, LIFO, and PRIO. Lahat ng syntax dyan, in-integrate ko lang dito sa refQs. Pinagsama-sama ko lang for the reference of this whole code. Yan. 'Di ba? Itong BFS LIFO, pinakauna niyang nakita is 1937 and 1992. Dinefine niya lang yung year. Tapos dinefine niya yung mga possible traverse nung 1937. Nung 1937, may information na doon sa Google Maps. Hindi pala Google Maps. Sa Global Navigation something. 1937, ito na yung mga info na pwedeng pagdaanan. Noong 1992, mas dumagdag na siya ng konti since marami na information na nakalap. Yung Castle Apantine, yan. I-integrate lang niya, ini-integrate niya lang lahat ng possible traverse sa loob ng 1992 and 1937. May kita natin dito mas konti ito mas marami. So, ayun lang sa roadmap of the United Kingdom. I hope you understand. So, moving on, meron tayong using thread safe queues. So, yung thread safe queues, isang file lang siya, pero ito yung pinaka-interesting part since ito yung kailangang pinaka-project. So, ito-run natin tong Python queues. Hindi ko na i-explain tong hindi ko na i-deeply explain tong program na, pero nag-import tayo ng live queue, priority queue, and queue. Magagamit natin siya dito sa dictionary as key value. Ito kasi yung parang indicator natin na kailangan kung ano yung gusto mong i-modify. Okay? Kung ano yung gusto mong i-run, may tatlo tayong option. Meron tayong queue, meron tayong live queue, and priority queue. Yung queue na to is basically by default is FIFO, first in, first out. Tapos yung live queue, last in, first out. Yung heap, or yung heap queue na diniscuss ko kanina is priority stack siya. So, yun, nag-import tayo ng random, ng time, ng ether tools. Yung time dito yan, itong kabilis.
Yung random, ito yung indicator kung gaano katagal tong tatlong to. By idle, yan, pwede siya mas mabilis, mas possible mas mabilis to, mas mabilis, mas mabagal by random kasi random number generator lang siya. So itong data classes mga in-import ko is itong rich na to is ano lang siya for solely emoji na mag pop up dito sa producer. So ito yung products, ito yung mga ito lahat ng emojis na i-import natin. So bali random lang din 'yan. Then ito, ayan, may high, medium, and low. Sa priority, may high, medium, and low. Tapos sa class product, pipili siya ng priority tsaka label. Solely for ano lang to, priority use. Okay? Tapos itong worker trading thread, um, ito yung buffer speed, kung ano yung dinedefine mo sa isang worker. Tapos may property din siya. Itong may speed buffer product working false. Kapag idle siya, magwo-work siya, hindi. Kailangan may nasa queue. So property def self is working, magre-return siya ng product siya progress. So ito none and false 0, run int 1 3. So yan, magsa-simulate lang siya dito, ulit ng infinite loop lang yan. Tapos range 100 i-delay natin para kung walang may queue dito, magde-delay lang siya, maghihintay lang siya ng product na i-queue dito sa consumer natin. So itong class view, ito yung view mismo. Itong mismong output, ito yung view. Okay? Magre-render siya sa screen, tapos may refresh rate per second. So yung refresh rate per second is most likely FPS lang yan. So ang FPS natin is 10. May kita natin 10 dito. Ano siya, medyo nag-stutter, pero kasi ang usual kasi ng isang monitor is 60. So yeah, 10. May kita ka ng gaps dito sa may parang ghosting na nangyayari. So ditong render and animate, ayan yung mismong nakikita sa screen. Tapos itong render, priority life queue and queue. Tapos may title dito products. Ayan. Yung products natin is wala tayong string since di naman natin papangalanganan to. Alam naman natin by default is cookie to. Ito thread, ito yung trumpet, ito yung diamond, ito yung slip, ito yung thread ulit. So hindi na natin kailangan pangalanan yan para mas maging simpler yung code natin. So ni-reiterate ko lang to sa program pero in-explain ko by one kung ano yung naintindihan ko. So ito def init, run self, ito yung sa producer, ito yung nagde-define sa producer. Tapos may run siya dito, habang true magkakaroon siya ng product. Tapos itong self products, pipili siya ng random dito sa taas, dito sa products ay pipili lang siya dyan. Tapos pagkapili niya yan, magsasimulate siya ng work, tapos maglalagay siya ng buffer, which is yung inimport natin na random, kung gaano kabilis yung time na gawin. So simulate idle, then may consumer din tayo na magra-run habang wala to sa queue. Habang wala to sa queue, dito magra-run. Pero pag meron na siyang na-detect dito sa queue, first in first out kasi ito by default eh. So self product, self buffer get, yan, magsasimulate siya ng work. Pag natapos na yung work, mag-idle ulit siya. So dito sa main args, ito yung mismong pag-run ng program. So kapag mag-i-input tayo ng producer, mag-i-start siya, consumer start. View buffer producers consumers. Yung buffer, ito yung buffer. Itong percentage yung buffer. Ayan. Tapos yung consumer speed, ito yung consumer speed, kung gaano kabilis by default. Mapapansin naman natin yung compare naman natin by ICE. So in range as consumers, meron tayong heap dito for classification kung ano yung gusto nating i-run na program, kasi may tatlo tayong key values, diba? Meron tayong priority, meron tayong FIFO at LIFO. So dito may keyboard interrupt, pass. Ipapass natin siya kasi pag nag-input tayo dito, nag-type tayo dito, magpapass lang siya. Okay, para pag nag-input tayo dito, hindi mawawala to. So paano natin mawawala to? I-kill terminal lang natin siya. Then control shift, tapos yung comma, yung apostrophe. Then Python stacks and queues as indicated do sa readme.file. Tapos mag-specify tayo ngayon ng Python
ah, Python, tapos yung relative path. Ayan. Tapos ano ba yung code ko dito? Pwede tayo mag-indicate ng producers. Gawin natin 3. Consumers, let's say gawin natin 4. Tapos producer speed. Gawin natin 5. Tapos consumer speed. Maganda RNG. Gawin natin 6 para 3, 4, 5, 6. Tapos ang gusto kong queue is prio. Okay? Ay heap pala yung ano nun, yung value nun. So yan, wait lang. Nag-error. So try nating gamitan ng ating um itong saan na ba yung Python queues, thread safe queues. Yun nating priority queue. Ayan. Pagbalik natin sa code, ayan, Python. Ayan na siya. So, ang gagawin lang dito, kukunin niya yung first medal. Ilalagay niya sa stock. Tapos hanggat may first medal siya yung unang ilalagay sa consumer. Okay. Ito. Itong 3 na to, mahuhuli siya. Tapos mauna tong 1. 'Di ba? May kama siya dito, ayan. Kinuha ng consumer 2. Tapos kukunin siya ng consumer 3 since wala namang dito, naka-file na queue. So kukunin siya dito. So 2 makukuha, 3 makukuha. So ganyan lang yung thread safe queues. So pakita ko pa yung isa para kompleto, yung LIFO. Ito yung LIFO. So bagong terminal. Yan. Ito yung LIFO, last in first out. Yung nasa pinakahuling nasa stock. Last in first out siya. Yan. Mauuna tong balloon. Ay, mauna pala yung isa kasi last in first out siya. Okay. So, yun lang. Then meron tayo pang isa, bibilisan ko na lang. Meron tayong pagkatapos nun, meron tayong asynchronous. Ito yung asynchronous, yung gumagana na code offline. Gumagamit siya ng ng CPU usage, just like dito sa multiprocess. Okay. Kinukuha niya yung tag dito, yung tag dito. Gumagamit siya ng web crawler. Okay. Gumagamit siya ng web crawler, tapos kumuha siya ng async module para tag dito, name tuple. Ito, ang job lang naman dito ng program na to ay ma-indicate kung ilan yung na-visit na URL dun sa isang HTML. So, may regards to with JavaScript, pero sabi ng RailPython, hindi na raw gagamitin yun since medyo critical kasi pag ma-live server yun, pag live hinost yung server nun, tapos naglag nagkaroon ng latency sa network na yun, baka makapag-cause ng trouble, and yun, ma-file ma-red flag. So yun, itong represent async, yan, validate lang natin kung yung job 1 and job 2 is by default na mas mataas mas marami yung text dito kaysa dito sa job 1. Kung ano yung una niyang kukunin, yan, ito yung una niyang kukunin, yung marami. May localhost server number. Tapos async queues, lagay natin ng syntax to. Saan na ba yung aking ito. Run ko muna. Then, bago ulit terminal, since kailangan natin ibago yung terminal. Then, ilalagay natin tong async. Okay, wait lang. Ito na lang. Copy relative path. I-paste natin yung relative path. Tapos, ilagay natin yung HTTP
excuse me, localhost, tapos 8,000. So makikita natin yan. Working 1 started working, dep1 URL, ito, tapos working 1 started working. Yan, okay na siya. Ganyan na yung output niya. So next, yung probably not the last one, pero ito na yung inter-process communication. So ang inter-process communication, ano siya eh, gumagamit siya sa CPU and threads usage. So kapag ganito, gumagamit siya hashlib, string and data class. So poison pill, ang poison pill with regards to ano, teka, wait lang. Ang poison pill with regards to kill the worker yun eh. Killing a worker with a poison pill. So ang object lang naman nito, ang global instance lang naman na to ay i-kill yung worker para hindi magkaroon ng CPU bottleneck kasi gumagamit talaga to ng CPU sa usage. So sa input queue natin, kapag niram natin yung program, let's say ito, niram natin yung program, kunin ko lang yung syntax, tapos we can, wait lang, kill natin to. So tayo program, copy natin, then palitan natin yung multiprocess cube.py, copy relative path. Ito yung mapapakita niya. Since gumagamit kasi ito ng CPU usage, dito yung makikita natin. So yan. Ayan. Currently nasa 79 siya. Since marami akong naka-open na tab. So normal lang na magkaroon ng peak speed yan tsaka temperature. So yan. Enter ko na siya. Gumagamit siya CPU. Yan. Then, queue found in 4.8 seconds. So itong queue found in 4.8 seconds, ginaget niya yung item para ma-process dun sa worker, tapos gagawin siyang consumer. Ipapasa niya sa consumer, tapos may counter tayo dito kung ilan yung written time para ipasa yun one by one. So nag-act din siya as consumer and producer para dito sa mga URL links na dapat i-gamitan din ng FIFO-Q, first in and first out. Kung ano yung unang URL na localhost na pumasok, yun din yung output niya na una, tas i-reiterate niya lang yung elements na yun one by one din. So yun, ang last natin ay distributed message queues. Am I right? Tama ba yun? Punta tayo dito. Ito na yung last. Okay, ito yung mga benefits niya: loose coupling, flexibility, scalability, reliability, persistence, and performance. So ito, gagamit tayo ng Docker. Okay, lahat ng yan gagamit tayo Docker. So yan. Ayan. Yung ganyan na yan, itong Dockeran na to, 5672, na-execute ko na siya eh. Ito siya, 5672. Tapos hindi ko pa siya masyadong alam yung syntax, so pinasadan ko na lang din. 66379. And itong Docker execute it redis cli. Ito yan. Ito siya. Itong mga compassionate Dudney, Nifty Chatlet, BC Engelbert, Reverend Fermi, Adoring Sanderson. Parang ano siya, live compiler ng mga dictionary server na ginagamit sa website. Kinukuha niya information, din ginagamitan siya na SQL database na program na medyo hindi ko pa alam yun. Ayan, may publisher tsaka subscriber tayo. So ito yung Kafka Python 3, then ito yung syntax para dito. Ayan, ito yung compose dev, tapos meron tayong RabbitQ, and ito consumer queue. Try nating i-run. Ayan, pwede tayo mag-message, hi, hello, welcome. So yan lang siya. Sa subscriber naman, ganun din, pero hindi siya mag-terminal output since mare-redirect siya dito, then kukuha siya ng data para may-present dito sa ating Docker containers. Magamit tayo temporary containers as said. So yun, ayun na yung buong program.
And yun lang. I have supposedly 193 commits since sobrang advanced ng syntax. Then kailangan nating lagyan ng commit one by one para maintindihan natin na maayos. So ayun lang. Kapag iraran nyo po ito, kailangan nyo pong basahin tong readme. Then kailangan nyo pong i-install tong mga library modules na global. Then dito meron tayong mga syntax, execution. Kung gusto nyo i-run yung program, ayan, may legend din tayo dyan. Then meron tayo dito, yan, legend. Okay. So, yun lang naman for all. And I hope naintindihan po yung akin demo. And yun, once again, na yung Fritz Cedric Villarisa. And this is me code reiterating the source website from Dijkstra's algorithm. So, thank you very much and yun. Goodbye.